Welcome sa ating episode 2 ng ating podcast. So we are here at Tumana West sa ating kliyente who happen to be our close friend, of course. Before ko siya introduce, pakilala muna ako. I'm Kevin Arriaga and I'm the president of Luxford Development Corporation. I'm Gino Sison, CEO of Luxford Development Corporation. I'm Elvon, the owner of the house. And close friends ni Gino at ni Kevin. Si Von kasi, close friends namin yan for a long time na. And at the same time, riding buddy din namin yan. So, riders, tapos fraternal brother din namin siya. Ngayon, very special tong bahay natin dahil, honestly speaking, ito yung isa sa sabihin na nating nakatikim ng fruit of our labor. Tanungin ko nga sa'yo muna, Von, bago tayo mag-proceed. Kailan ka ba nakapag-desisyon na magpatayo ng bahay? Actually, nagiinom tayo nun eh. 2 years ago. Tapos, ang plano pa, dito lang sa likod ng bahay. Papatayo ng maliit. Kako, bakit hindi na lang dito sa bakante? Mas okay naman siguro. Kinukulit ko kay Gino yan. Pag nakaipon ako, papatayo ako ng bahay sa Ilang inyo. years ago na yun? 2 years ago. Grabe. 2 years ago. Ayun. Ang nangyari kasi dyan bro, meron yung time na after nung 2 years na yun, biglang kumontak sa atin si Brother Von. Pops, papa-estimate, parang gano'n ata. Papa-estimate sana. Kailan anong buwan yan? Last year? Last year, November, October, something like that ata. So pumunta tayo, naalala mo? Tama yan. Sino kasama natin? Si Adrian. Tatlo tayo. So nagsukat na tayo, ano bang preferred niyang square meter, bungalow ba, or two-story. Then nagsukat tayo, meron kasi tayong dalang metros nun. Actually, na-finalize siya na sagad sa left, then may walkway sa right. Then after nun, sabi ko, syempre, very basic kasi sa Luxford, if you're planning to build the house, first talaga dyan, perspective and floor plan. Correct. The design of the house. Correct. Yun ang first step niyan. Nagustuhan naman ni Brother Von yung design, sumunod na rin yung estimation. So doon na lang yung nilatag namin, yung estimation. Then, the rest is history. The rest is pagkukwentuhan natin for the whole podcast. Okay. Ang next na tanong ko is, saan mo naman nakuha yung inspirasyon na magpatayo na ng bahay? I mean like, yung bahay niyo naman, as of the moment, malaki naman siya. Sobra pa for your family. Bakit kailangan mo ng bagong bahay? Kasi lumalaki na yung mga bata. Siyempre, inisip din namin yung privacy nila. Si Zach, nagbibinata na. So, naisip ko yung privacy niya. Gusto yung magkaroon ng sariling room. Although may room dun na vacant sa bahay, ayaw niya. So, yun talaga. Tapos sabi ko kay Jackie, sa partner ko, bumukod na tayo. Meron naman bakanting lupa, doon na lang natin ipatayo. Yeah. Para hindi lumayo din kay mother. Yes, at isa dyan lang. Oo. Tsaka, you have a baby na, babae na. di ba? Oo. So matagal din na pag-iipon ang nangyari. Ang question ko is para sa inyong dalawa, kasi kayo talaga nag-usap eh. So yung first question ko is, habang kinoconceptualize mo yung bahay na to, ano yung na-visualize mo? Nung kausap mo pa lang si Gino, tsaka nung pinaplano nyo pa lang, ganyan. Nung kinakausap ko si Bro Gino, sabi ko, kahit hindi naman ganun kalaki. Kako, Pops, eto lang kasi yung budget ko. Ilang square meters kaya ang aabutin nito. Yun. So, nag-rely ako kay Gino talaga kung paano i-allocate yung Budget. Yung budget. Yes. So, ikaw naman, nung narinig mo na yung niya, ano naman yung na-visualize mo sa kanya? Paano mo naman para bang tinimpla ba? Well, to tell you honestly, medyo na-pressure ako kay Von. Siyempre, number one, kaibigan niya. Siyempre, kapatid. Ayaw kong ma-disappoint ang kaibigan. Number two, ayaw ko rin namang mapasubo ang kumpanya. So, series of meeting natin with the team, with the executive team. What's the perfect square meter of the house? Gaano kalaki ang room? Ano ba ang perfect sa family of 4? Then we concluded 285 square meter, 2-story.
Dos grados. With the 3 bedroom. 1 masters sa baba, then 2 rooms sa taas. Okay. Ngayon, yung unang estimate kasi namin, medyo malaki. Umaabot ata ng 90 ata yung unang 90 square. 90. Initially kasi, ang sabi ni Brother Von, meron siyang certain budget. Sabi ko, baka hindi kakayanin. Di ba, supposedly, lang sana. Sabi ko, stretch mo ng konti para umabot sa certain magandang space ng rooms, ng living room. Stretch natin ng konti. Natapos naman yung perspective and floor plan, then yung estimation. Actually, wala tayong naging revision kay Von tsaka kay Mary Jack. Madali silang kausap din talaga. Nung lumabas yung perspective and floor plan, ang unang tanong ko kay Brother Von at kay Mary Jack, sabihin nyo lang kung may revision. Yes. I-revise natin, it depends kung anong likeness nyo sa design ng house. Then ang sabi ni Von at ni Mary Jackie, wala na kaming babaguhin dyan. Ang ganda na. Pinakita niya design, hindi na binago kasi nagustuhan na namin mag-asawa eh. As in, kung ano na yung nandun, Yun na. Wala na kaming babaguhin kasi para sa amin, perfect na yun eh. Pero before naman natapos yung yung perspective and floor plan, kinuha natin lahat ng details ng client. Siyempre, ano bang kulay, color palette, ano bang team nila, Recommendations. iba-iba. Tama. Iba-iba. Kaya nag-send si Gino ng floor plan, pinapili niya ako kung saan Actually, sa dalawa. mga rooms. Dalawa yung naging choice ng floor plan yan pala. Dalawa. So, napili nila yung isa. Actually, kung ako pipili dun sa dalawa sana. Yung hindi napili ang mapipili ko sana. So, pangit yung napili niya. Design. Hindi. Yun ang gusto ng client. Yeah. Hindi pangit. Sorry naman. Joke lang talaga. So, yun, nung nag-push through naman, makikita nyo naman, maganda naman yung kinalabasan. So, yung printed na perspective, para ba siyang na-print 3D? Oo. Totoo yan. Yung gusto kong itanong sa'yo di ba? Yeah, Kung ano yung yung pinost ko way back October, tapos natapos ng bahay, ganun na ganun. Grabe. As in. Di ko alam kung paano nga pinull off yung lalo yan dito sa harapan. Yes, yung continuous Oo. natin kasama sa Kung paano na-pull off yun, kako. Tsaka, nasunog talaga lahat. Walang hindi. Nice. Okay. Ang tanong ko naman sa'yo is, bukod sa kaibigan mo kami ni Gino, bakit Luxfort ang napili mo na contractor? Di ba kasi, honestly speaking naman, you have other friends na contractor din. Di ba? Totoo. So, i-exclude na natin yung pagiging friends. At saka, syempre, magtatampo talaga kami kung joke. Bakit napili mo ang Luxfort na mag-construct nung iyong dream home? Walang sugarcoat, ha? Oo, Walang sugar. Yung ano lang yung Hindi, honest ganito kasi review. yan. Hindi pa Luxfort, Prostasia pa lang. Yes, okay. Kasi, lagi naman tayo magkakasama. Nakita ko na yung mga projects nyo eh. Nakita ko kung anong kinalabasan. So, nakita ko na maganda yung kinalabasan. So, bakit pa ako maghahanap ng iba? Nandyan na kayo. Nakita ko na at napatunayan nyo na maganda yung ginagawa nyo. Oo. So, yun talaga. Kahit siguro hindi ko kayo kaibigan at nakita ko yung mga gawa nyo, mag-inquire ako sa inyo eh. Kasi nagagandahan ako. Tsaka yung growth namin siguro. Oo, nakita ko kasi kung paano nagsimula. Nakailang turnovers na ba kayo na nakikita ko din. So, yun. Yun talaga yung ano. Okay. Bakit mo siya nagustuhan kliyente? Hindi kasama sa kanila. Alam mo, sagot ko sana. No choice. Gusto kong malaman na isa is, when you decided na Luxfort ang gagawa ng ang iyong dream home, aren't you afraid or worried at some point na merong friendship na kasama ito? Kasi long before mo maisip to, kaibigan mo na kami. And we're not just friends. We're close friends. So, what can you say about that? Hindi na sumagi sa isip ko yun eh. Kasi, isipin mo, Paps, na-pull off nyo ngayon mga ibang projects nyo. Kamusta nila sa kaibigan nyo? Exactly my point. Give me 5. Di ba? Yun eh. Good job. Natapos nyo yung ibang projects nyo, ang ganda ng kinalabasan. Kamusta lang sa akin? At saka,
ako kaibigan niyo ako, makakaintindi ako. If ever man nagkaroon ng malit na problema, Yes. maintindihan ko. Correct. Yun siguro, ang Grabe. Ganda ng sagot mo, Von. Thanks. So, sa part naman ng Lux Sport, at sasagutin ko din to. Siyempre, at some point, kaibigan natin, hindi ka ba na-worry na, alam mo yun, may mangyari sa friendship natin na masira or something like that? Baka may hindi pagkakaunawaan. Well, for me, babalik lang din naman tayo dun sa sagot ni Von na ibang tao nga, nagagawa natin ng tama. Yes. Sa kaibigan mo pa. Okay. Tsaka actually, hindi naman kasi, hindi choice or, hindi siya hindrance na kaibigan. The same client pa rin yan. Yes. Kliyente pa rin. Client is client, whether Client is client. sino. Yeah. Tama. Tsaka with all the contracts, nabasa naman ni Brother Bon yung contract natin, which is, actually, ang contract natin is pro-client. Yes. Yan ang pagkakadraft ng attorney natin. Yes. Puro kliyente. Okay, wala sa pro-client siya. masyadong malos wala sa atin. Then, hindi naman ako kinabahan, knowing Von din naman, kasi bago naman natin i-start to lahat, kumpleto lahat ng details. Yes. Lahat ng pinakita nating perspective, floor plan, material specifications, lahat meron. So, I think it's not gonna be a problem na magkakliyente ka ng kaibigan. Okay. Basta lahat, we will put it into a paper, Yes, into writing. into writing. At Lahat may susunod sa kontrata, at plano. plano. Ganun talaga. Ang aming, parang Biblia namin yun. Ayun. So, ang sagot ko naman dyan is, I'm much confident na gawin yung kahit anong project actually. Kasi yung team behind me ay hindi nagpapakyut lang sa opisina at hindi nagpapakyut sa site. We are here to perform and to make things work and make things happen. So, yun. Kudos sa Team Luxport. Yun lang yung sagot ko. Tama. Kudos sa inyong lahat. So, Von, saan mo naman nakuha yung concept ng bahay? Do you have any particular, ano bang tawag dun, inspiration? May napanood ka bang vlogger? Meron ka bang napanood na artista na ganito yung itsura ng bahay niya? Kung bakit ganito yung napili mong design? Kasi I think pati yung color palette, tsaka yung kung ano yung nailagay mo na kulay ng pintuan, alam ko na i-coordinate mo kay Gino yan eh. So, Tama. So, ang gusto talaga namin ni Mrs. Minimalist lang. Modern, contemporary. Tapos, gusto namin sa tatlong kulay lang maglalaro yung design ng bahay. White, black, tsaka gray. So, yun talaga ang nasabi ko kay Gino na gusto namin. So, yung binigay niyang plano, yun, nasunod. tapos yung pinaka-importanting part ng bahay para Para sa akin. Itong siguro. Itong high ceiling. Tsaka meron akong man's corner dito. Okay. Kung nasaan yung Pakita PC. natin yan. Yes. Yan siguro yung pinaka-importanteng parte ng bahay. Kasi dyan ako tatambay. Yes, nice. Yan siguro. Ewan ko. Kimi siguro baka yung CR. Kasi of course. Kailangan maselan siya sa CR eh. So, sa mga hindi nakakalam, si Von po ay hobbyist yan. So, ang isa sa mga hobby niya ay computer games. Bukod sa riding motorcycle, ano pa bang ibang hobby mo? Yun lang naman as of now, yun na lang yung hobby natin, Yes. bro eh. Mag-rides. Tsaka computer. Doon sa sa Airbnb ni Gino, nakakuha ka ba ng inspirasyon doon? Although modern tropical yun. Oo, bro. Kasi, yung tiles ng CR, kinuha ko yun sa Balay-Belia. Oh. Kasi, kung mag-iisip pa ako na ibang design ng tiles, tapos, pag nabili na at Hindi mo nagustuhan. nailagay na, hindi nagustuhan, wala Bang. nang turning back. Kako, na-pull off na ni Gino yun. Yes, correct. Ang ganda ng kinalabasan. So, bakit pa ako maghahanap ng iba? At saka, yung gusto namin na kulay ng bahay, sa tiles, gray at white, yun yung nakalagay sa Balay-Belia. So, ginaya namin. Okay. Sige, before tayo mag-proceed,
Yung Balay-Belya kasi guys, ang nag-interior design talaga nun, kasi may structural na yun eh, architectural na lang yung sumalpak si Gino. Ang nag-architectural design talaga nun is si Gino. So kwento mo naman sa amin, kasi nagustuhan niya yung tiles mo, nagustuhan niya yung concept. Actually, parang ako nasa Balay-Belya as of the moment. Di ba? Ikwento mo naman saan mo rin nakuha yung disenyo mo doon or yung vibe mo doon sa yung Airbnb sa San Juan La Union. Well, sa Balay-Belya kasi, hindi lang naman ako ang nag-concept nun. Yung kapatid ko din, si Migs. Pero more on sa architectural side, construction side, ako ang pumili ng tiles, tsaka ng mga final color ng paint. Pero yung mga furnitures kasi, yung kapatid ko na. More on ano kami, nag-base kami, syempre nasa La Union siya, malapit sa dagat. Modern tropical talaga ang kinuha namin. Nag-base lang din kami, syempre sa Facebook, sa TikTok, kung ano bang maganda. Tsaka syempre, meron din naman akong knowledge sa construction kasi we've been doing this for like 5 to 6 years na. Half a decade. Yeah, half a decade. So, it is considered as a decade. Yes. Half a decade. Ayun, syempre yung, alam ko na kung ano yung mga malamig sa mata, alam ko na kung ano yung mga perfect lighting, yung watts ng ilaw, kailangan, alam mo rin yan para maganda yung lighting ng Grabe, area. no? Nice. Oo. Yung height, no? Yung height ng Yung ceiling, kung height, gaano kalaki yung ilaw. Syempre, Nice. you're considering din na kung anong HP ng aircons. Kailangan, hindi mahirapan yung mga AC. Correct. Sa ano Bagay, naman yun? Square siguro, area. To answer your question, ano din, experience din. Yes. Kasi marami na rin naman tayong natapos na bahay. Nakita ko na rin talaga yung kung ano yung maganda. Marami-rami na rin kaming pagkakamali. Sure. Actually, masingit ko lang, itiniwala ni Brother Von tong bahay niya, yung design at colors sa Luxford. 80%. Totoo Kasi yan. some of the, naman, sila na yung namili ng kulay ng like ng fluted panels and everything. Ito, mare-recommend ko, itiwala nyo sa contractor nyo, sa engineer and architect nyo, yung design ng house. Totoo yan. Marami Agree ako kasing client, pinipilit nila yung ganitong klase ng ilalagay. So basically, pumapangit siya. Maganda para sa client, pero pag may bisita kang medyo malakas ang mata sa mga ganyan, medyo mapangit ang magiging feedback. So basically, like sa interior designs, magtiwala kayo sa architect or kung may interior designer man, magtiwala kayo kasi pinag-aralan nila yan. Correct. Tama. Alam nila yung blending ng kulay, alam nila lahat. Minsan kasi yun yung nagiging pangit sa bahay na pag pumapasok na yung client. Gusto ko orange yung tiles, gusto ko orange yung ganito. Accent wall mo. Yung ganyan. Pink. Meron na tayong team eh. Correct. Totoo. Meron na tayong May sinusunod sinusunod na, na, model of house. At saka yan ang advantage and disadvantage ng tingin ka ng tingin sa social media. Kasi okay naman ang social media para sa akin kasi may reference ka, makikita mo yung ganda naman nito. Ang problema, kakatingin mo, yung requirement mo dun sa bahay, iba-iba na. Totoo. Tapos na-loaded na siya, kaya yung bahay, hindi na siya nasusunod kung ano yung concept. Naguguluhan na rin yung arkitekto kung paano niya pagsasamahin lahat ng gusto mo. Diba? Kaya isa rin yun, pumili kayo ng architect na may paninindigan din. Kasi kung pera lang ang habol niyan sa inyo, oo lang ng oo yan. Pero kung ang habol niyan is magandang design talaga, magiging okay yan. At kailangan makapture niya yung gusto talaga ng kliyente. At malagay niya rin yung puso niya doon. Parang ganun. Well, sa atin sa Luxford kasi, ang nangyayari na, kami ang magko-consolidate ng choices of Yes, tiles, correct. choices of paints, choices ng lahat ng ilalagay. Then doon na lang pipili si client. Hindi kami yung gaya ng ibang contractors na, sige ma'am, sir, punta po kayo ng ganito, pili po kayo ng tiles. Yes. Isa nyo na lang po sa amin para malagay natin sa interior perspective. Hindi po, ang ginagawa na po namin, kami lang kumukuha sa supplier, kami lang kumukuha ng picture sa suppliers, then sinesend na lang namin sa client, doon na lang siya pipili. Kasi basically,
like example, yung color ng tiles, almost the same lang. Almost the same yung color Yun yung ng tiles. bagay dun sa concept niya kasi. Oo. Iba-ibang design lang ng tiles, pero iisang kulay. Magkakalapit Yes. ng kulay. Yes. Like yung paints din ng doors. Sisend kami ng colors. Kasi, let's say wood finish. Magkakaiba kasi ang kulay niyan. Gusto niya orange. Wala. So, pipili na lang sila based dun sa choices na binibigay namin. At least yung blending ng bahay, okay pa rin. As much as we want to claim na lahat ng projects natin ay smooth, walang problema, groundbreaking, tapos tayo ng structural, architectural, tapos blazing. Hindi eh. Walang perfect. Okay, so kahit nasabihin natin na smooth, meron pa rin challenging na part sa pagpapatayo ng bahay. Dito sa bahay ng ating brother na si Bod. Ikwento mo naman yung challenging process sa part mo. Ang challenging na process, siguro yung waiting game eh. Mm-hmm. Gusto ko na makita. Kailan ba tayo Ano nag-groundbreaking natapos? dito? October 18? Kung hindi ako Okay, nagkamali. okay. Anong date na ngayon? March 17. Okay. Yun, yung waiting game. Kasi gusto kong makita kung ano yung kalalabasan ng bahay. Yun lang naman siguro yung pinaka-challenging na part sa... Nagpapagawa ng bahay. Oo. No? Anong nasa isip mo nung yung kunyari, yung nagpo-post na, ganyan? Ang tagal. Maganda nga sana pag medyo malayo siguro yung bahay para hindi... Hindi mo nakikita Hindi ko nakikita araw-araw. Okay. Hindi sisilip lang kasi ako sa... Kapit-bahay niya yung Sa- bahay niya. Sino mo Sisilip yun? lang ako, Kapit-bahay kita niya yung mo. bahay niya. Bumukod na nga. Oo, sa kapit-bahay. Yun yung matatambay ako ng terrace dun sa... diba? Nakikita mo. Nakikita ko ano yung ginagawa nila eh. Oo. Ako, na-excite kasi ako. Gusto ko na matapos. Pero puta, tapos na po, no? Kaya nga. Tsaka, ang Sarap. bilis. Sarap. Oo. Grabe. Ang daming nagtatanong sa akin. Ang daming nagulat dahil sobrang bilis Oo, tama. na tinapos yung bahay. Sa contract, ilang days ba yung nilagay mo sa contract? 150 working days. Oh, 6 months. parang ganun. 6 Yeah, I think months, so, no? 6 months. Ilang 150 working days lang ginawa to? We finished this like 104 days. 104. Grabe. Grabe, 104 diba? days. 104 working days. Working days. Hindi naman Not siya days. 4 na ano. So 104 working days except Saturdays, except Sundays and And holidays. Holidays. Nag-holiday pa, nag-Christmas Yes. break, New Year. Grabe yun. Kaya, ang daming nagulat. Parang Yes. kailan, nag-post lang kami ng groundbreaking, tapos, blessing na. Tapos tapos na yung bahay. Grabe no. Kaya sobrang bilis. So sa part naman ng ng team natin, ano ang naging kasi si Sir Gino po ang talaga nasa operations, okay? So siya ang may alam talaga nung site. Ano naman ang naging challenging part sa team natin? Well, unang-una kasi, this time around, confident na ako with our team, Yes. Luxfort Executive Team, and syempre, Luxfort Site Team. Yes. Kasi sinabi ko kay Von na before we start the project, dadalhin ko lahat dito yung mga ace players. Yung mga all-star natin, Yes. Totoo yan. Oo. Totoo yan. Sila Foreman Christian, sila Oo. Lidman Jake, sila Lidman Brian, Si STE nga natin nandito. si STE Engineer Alvin. Then, I think ang naging challenge lang natin dito, syempre, very basic. People management. Yes. Hindi mo kasi talaga maiwasan yan. Like, you are managing 20, 30 people in one site. Okay. Kudos Grabe, din hirap kay, nun, no? kudos din kay HR Ann na Ah. nag-handle sa mga workers natin. Tsaka si foreman din natin. Tsaka si Foreman Christian. Grabe. Ayun, people management, syempre, hindi mo maiwasan. May mga absence. Actually, yung absent nila, hindi dahil ayaw nila mag-work. Dahil hangover. Very basic. Alam mo naman, kultura. Ayun, then, wala. Very smooth yung project. Yes. Pero hindi siya 100% smooth. Wala naman siguro ganun. I think so, yes. Wala naman. Pero para sa akin, ito, super smooth to. Mm. Alam mo, natapos nga na hindi ako ng problema eh. Tsaka ang sarap. Walang leak. Wala. Alam mo yun, walang pag-switch mo, nag-spark yung di ba? Kung meron man, mga minor ng retouches, which is normal. Yes. Hindi, yun naman kasi talaga, pag sumusunod ka sa plano. Yun ang maganda naman. Totoo. Kasi
kapag ka okay talaga ang structural mo, tsaka yung MFP ba yun? Ano ba yun? MERF? Mechanical, Electrical, MEP... MEPS? Parang gano'n. Okay. MEPS. MEPS, parang gano'n. Pag sumusunod ka sa MEPS, ano yan, magiging smooth na siya. Kasi ang architectural, finishing na lang yan eh. Ano na lang, craftsman. Actually, hanggang sa structural naman, craftsmanship naman talaga yan. Pero, yun, sa awa ng Diyos na, sabi ko nga sa inyo, si Bon ang isa sa unang nakalasap ng sistema ng Luxport. Totoo yan, Keep it Paps. vibes. Kasi nung nag-recalibrate ang Luxport, nandun ako dahil nagiinom ata tayo, no? Yes. Kasama tayo nun, no? Sa office. So, ganito ang gagawin. Saktong pinaplano ko ng Bahay. magpatayo ng bahay. Tapos ito mautak to. Tiniming niya munang natapos yung recalibration bago siya nagpagawa ng bahay. Tangina, tapusin ko munang maka-hire sila na. Kudos kay Engineer Al, Ah. kasi nung nag-apply siya sa Luxport, dito sa bahay. Yes. Yung groundbreaking yes, natin. yes. So, first day niya, First day niya. dito talaga sa bahay siya napunta. First day, first day, first sight. Mm-hmm. Sa Luxford. Grabe. Kaya sobrang tuwa ko din. Kaya maraming salamat sa inyong, sa team nyo, hindi lang sa inyong dalawa. Dahil grabe, wala akong masabi dito sa bahay. Hindi porket kaibigan ko sila, kaya maganda yung sinasabi ko. Pero grabe, kung mapunta kayo man dito sa amin, tignan nyo kung gaano kaganda nung kinalabasan ng bahay. Tsaka, hindi kami pumetics. Oo. Alam mo yan. Alam ko yan. Dahil si STE, for almost 2 months, nandito siya. Yes. Tinapos Every niya day, talaga. binanta niya hanggang matapos yung buong structural. Yes. Grabe, kako. Hindi naman sa kino-compare ko sa iba. Pero yung mga iba kasing site engineers, hindi naman everyday na Yes, correct. nasa site. Sa site. Hindi nag-inspect. Oo, Yan pero ang isa sa ano kudos kay Engineer Al. At syempre, yun din siguro ang nasa plano nyo. Yes. Nasa system. And culture. Nasa system nyo siguro yun na talaga nabantayan tong bahay. Okay. Okay, next question tayo. Alright. For, siyempre, Brother Von and Luxfort, siyempre. What's your lesson along the way nung tinatayo tong project natin? Sige, ikaw muna, brother. Lesson, siguro magtiwala ka sa contractor. Yeah. Magtiwala ka. Napakalaking factor nun. Siguro yung trust mo, ibigay mo sa kanila ng buo. Kasi alam mo, hindi ka naman papabayaan yan. At Ano maghanap ka siguro ng sa- trusted mo. Oo. In the first place. Kasi Oo. di ba... Yun ang number 1 siguro, Paps. Pero bigay mo yung trust mo sa contractor mo. Kasi kung hindi kayo magkakasundo at lagi mo kukontrahin yung contractor mo, hindi mo alam kung saan, kung ano patutunguhan ng project. Tapos talo kayo pareho. At yung owner. Para sa akin, yung owner. Tama. Kunyari, hindi kayo nagkasundo. Bago ka. O, additional mo. Tama, di ba? Well, ako siguro, no, for gustong magtayo ng bahay, pili ka na siguro 2 or 3 contractor. Magpa-code ka, magpa-design ka, kung sinong manalo sa tatlo, doon ka. Pero ano yung factor na magpapanalo dapat dun sa contractor? Well, ako kasi, pwede kong sabihin yan na I'm being biased sa atin. Kasi number 1, we have system. Number 2, we have culture. Lahat ng mga client natin is naging kaibigan natin. Correct, exactly. Kasi mahirap yun, para sa akin kasi, mahirap yun na yung contractor na kukunin mo is makakalaban mo. Paano nyo matatapos ang bahay? Correct. Dapat kaibigan mo yan. Dapat may kaibigan mo yan. Diba? Isa siguro yun. Siyempre, lastly, portfolio. Pero basically, pa rin ako nasa relationship pa rin. At the end of the day, Oo. ang titignan mo is yung sincerity ng tao. Yes. Talaga. Oo. Kasi parang ganito yan sa mundo natin ngayon, yung portfolio, daling gawin na. Sabagay. Di ba? AI, with everything. Pero, pag nakausap mo na yung tao, kasi sa aming mga contractor guys, mga kontratista, pag may nakakausap kaming kliyente, nafe-feel din namin yung sincerity nung kausap namin. Na parang ang goal niya lang is isahan kami or
alam mo yun, parang ang goal niya is makamura siya sa amin, na parang ibubudol niya kami, mag-shortcut siya or magka-cut corner siya. Na-feel namin yon. Ngayon, on the other way around, dapat yung customer, mag-feel niya rin na yung kontratista na mahahanap niya is sincere din na gusto niyang itayo talaga yung bahay. Yun So, talaga. you believe in gut feeling? Yes, of course. Yan ang number one na sandata ko. Totoo yan. At ilang beses ko nang napatunayan at finail ang sarili ko. Alam mo yung feeling na alam ko na, pero hindi naman siguro. Ganun. So ngayon hindi na. Okay. Di ba? Na-try mo rin yan yung parang, Totoo. alam ko na na there's something fishy dun sa transaction. Pero for some reason, nabulag ka siguro or meron kang, basta for some reason, tinuloy mo pa rin yung project. Tapos at the end of the day, hindi siya nag-prosper. Kasi nga, hindi mo pinaniwalaan yung gut feeling mo. Yun talaga. So, yun. Yung sinabi niya, itutuloy ko lang. Once na meron kayong hinanap, kontratista, or sa mga kontratista naman, naganap kayo ng kliyente, tignan ninyo at i-feel ninyo mabuti yung gut feeling nyo about dun sa taong kausap ninyo. It's a must. The reveal. What's the feeling nung natapos yung project for the client? Pinakamasarap. For the, syempre, Luxford. What's the feeling ba? Anong feeling mo na, actually, anong feeling mo na nandito? Yung feeling na natapos ko, until now, hindi pa rin nagsisinkin eh. Grabe, no? Dito ka na. Nabinyagan mo na yung CR, naligo ka na. Hindi pa. Biruin mo, sa 4 months, ang bilis lang kasi nun eh. Ganun lang no? So may bahay ka na. So ang ganda nung kinalabasan. Grabe. So sa akin, hindi pa nagsinkin. Hindi pa nga ako nung lumilipat eh, kahit na may magamit na, hindi pa nagsisinkin sa akin na, shit, may bahay na ako. Di, kami Tapos na lang na. tumira dito. Ayan na. Hindi, pero totoo. Tapos Kasi naghahalo yung saya ko, Okay. yung excitement ko, tapos na, may bahay na ako. Wala naman Grabe, kami no? sa part naman, eto naman sa akin sa perspective ko sa being a contractor. Masaya ako na masaya yung client. Of course, number one yan. Pero gusto ko rin ma-feel. As, Kunyari ako, meron akong bagong bahay, tinayo natin. meron naman na. Kinikitaan mo nga lang yung bahay mo. Ayun lang. Di ba? Yun ang problema. Ang balay-bel niya. Ninegosyo mo. Negosyo eh. Ah. Pero ano kasi, ewan ko lang tola, bro, kung nafe-feel mo ito na being a contractor, very basic na kunwari makapagtapos na ng bahay. Yes. Okay. Okay. Oh. Tapos yung bahay, happy yung client. Kasi sanay na kayo siguro na ganun. Siguro, sa dami na rin ng bahay Sa dami siguro. ng Kasi, ginawa nyo. actually, pumapasok sa isip ko din minsan na, paano kung ako din naman Hindi yung na siguro. merong bahay? Feeling ko. No? Siguro, ito yung sakit ng mga contractor na kaya hindi maganda ang bahay ng contractor. Karamihan ng kilala natin. Oo, di ba? Hindi maganda. Pag contractor sila, hindi maganda bahay. Except na lang, syempre, kay bahay na rin. Siguro no, yung ang ganda na pinapatayo niyo. Hindi, siguro, hindi pa ito yung dream house nyo. Ang dami niya pinagawang maganda. O hindi mo siguro pa na naiisip na, Totoo siguro. ang ganda na ng pinatayo mo. Correct. Isa rin siguro yan. Hindi pa to yung para sa akin. Kasi, parang ganun siguro. Siguro, I cannot imagine kung anong feeling ko. Hindi ko pa na-touch sa isip ko kung what's the feeling na pagkabahay din ako na, let's say ganito, maganda yung bahay. Parang sa akin kasi, Siguro pa sa inyong mga contractor. grateful kaya ako o ano kasi, ang dami ng bahay eh. Bagay ito, ang dami ng... Ang perspective ko kasi dyan, sa tingin ko hindi ka na ma-excite. Kung ano yung feeling mo nung natapos yung Balay Belia, ganun lang din. Basic. Parang ano yan, na-excite ka lang dun sa planning phase. Oh, Parang ganun yun, Von. Kasi nga, ang difference kasi ng kliyente sa kontratista, yung kliyente kasi, ang goal niya is matapos na eh. Yes. Yung makita niya yung buong tapos na. Tayo kasi,
isipin mo, magmula hukay, alam mo yung gagawin mo. Yeah. So, anticipated na siya sa utak mo. At the end of the day, tapos na siya sa utak mo eh. Hihintanin mo na lang yung time. Actually, ikaw din nagsabi sa akin yan. Sabi mo, tinatanong ko sa'yo, anong feeling ng tapos ng balay yan? Yung tapos na, tapos andyan na. So, same old, same lang, sabi mo. Alam mo na feel ko siya dun sa pinapatayo kong building ngayon. Patapos na. Matapos na eh. Oh. Alam mo, iniisip ko, Lord, thankful naman ako. Parang gano'n, Lord, thankful naman ako na patapos na yung pinaghirapan din naman namin ni Mrs. Diba? Parang, pero bakit hindi ako fired up? Kaya, siguro, kung magpapatayo tayo ng dream house natin in the future din, ma-accept na natin na normal na siya. And, i-update namin kayo, kasi by the time na magpapatayo siya, kung ano yung feeling niya that time. Yeah, correct. So, kasi nga, Gusto ko rin malaman kung ano yung Yes. feeling nyo. Kasi Kaya isipin kayo mo- contractors, no, kung ano yung feeling nyo kapag yung dream house nyo na yung pinapatayo. lagi namin pinag-uusapan ni Jen na iinggit kami. Kasi kunyari ikaw, tapos na yung bahay mo, alam mo yung feeling na, yan. Di ba, sinasabi ko sa'yo, yan yung pinakamasaya tol, pipili ka ng mesa. Oo. Although magastos, di ba? Pero, Talaga. it's part, di ba? Pipili ka ng color ng ganito, ilalagay mong kama. Tipin mo nga si Zach, naka-double deck siya, di ba? Loft bed. Love. Tapos sa baba niya, parang study area Oo. niya. Diba, isipin mo, bata ka, may ganun ka. So, siguro yun. Feeling ko, ang sagot natin, as of the moment, 2026, pag nagpa-dream house tayo, baka normal lang yung feeling natin. Pero sasagutin po namin yan kapag, balikan natin tong video na to, kapag nagpapatayo na tayo ng dream house natin. Feeling ko naman di magtatagal. Diba? Next question. Okay. Nung natapos ng bahay, ano bang naging tingin mo sa last fort? Ano ba ang reflection? Last fort as a whole, Ah. hindi as individual na kami. Luxford, grabe yung potential niyan eh. Grabe. Grabe, iba. Kasi ako kunyari, strangers nga kayo eh. Na, Yes. kayo Yung na, setting natin. yung experience ko, grabe. Alam mo, hindi sumakit ulo ko. Ni once. Seryoso. Grabe. Guys. Never sumakit ulo ko. From the start, hanggang matapos, napaka-smooth kasi. Yung experience ko kasi, sobrang saya kasi tapos na. Pero kung isipin ko yung from the first day until the last day, wala akong naging problema eh. Wala akong naging problema. Wala akong naging major concerns na, bro, may ganito. Wala eh. Nag-iba yung second floor. Ganun. Actually, meron yung time na, sorry to cut you bro, meron yung time na sabi ko kay Bon, check mo naman kung okay. Hindi, sabi ko, Von, magdagdag ka naman. Lagi si Gino, lagi nagsabi, Paps, check mo naman. Sabi, kasi, nakikita ko naman eh. Wala na akong masabi, Paps. Ewan, ko i-check. Wala na akong masasabi. Hindi, kasi ang nasa Okay na isip ako. namin noon, baka naman nahihiya ka dahil nga kaibigan mo kami, baka meron kang reklamo na, alam mo yun, or meron kang hindi nagustuhan, pero hindi mo naman na masabi. Hindi, nga, parang Paps. Kasi, kaibigan ko, dapat nga mas masasabi ko kung ano yung nararamdaman ko Correct. sa inyo. Dahil, mas maintindihan Dapat. ko. Oo. Di ba? Yes. Oo. Kaso wala. Never naman akong gano'n na ganito, ganyan. Kasi wala akong dapat ireklamo eh. Kasi ang ganda nung kinalabasan. Correct. Kaya ako, pinag-pray ko sa Luxford, more projects to come. Yes. Thank you. Sa mga magpapagawa, promise, itatayo ko yung credibility ko. Grabe. Bonding you. Okay. Kasi ako, kahit kaibigan ko sila, iba yung experience. Tsaka, hindi naman sa pag-ano. Pag-iayabang ko na rin, siguro, pag pag-iayabang ko yung mga kaibigan ko, madami nang dumalaw dito. Lahat sila nagulat dito sa bahay. Hindi porket kaibigan ko sila na parang ginubuhat ko yung hindi ganun.
Kasi talagang maganda. Sila na yung, ibang tao na yung nagsasabi. Ganda nga talaga. Grabe, ang ganda nga talaga. Grabe. Kaya malaking pasasalamat. Paano nyo simulan to, paano na-pull off, paano natapos. Every step of the way. Paano natapos tong dream house ko. Isa lang naman masasabi ng Luxford dyan. Salamat sa tiwala. Yes! Let's go, boy. Ako naman, motto kasi namin ni Gino lately, ang motto namin ni Gino lately is work works. Okay, nakuha namin kay Andrew Tate yon. Pero, before pa kasi namin narinig sa kanya, ginagawa na namin siya way back. Di ba parang 5 taon na kami nag-grind. 5 taon na kami. Pati yung grind culture na yan, before pa nauso yan, Oo. lumalagari na talaga kami. Alam mo yung feeling na grind culture, ngayon nyo lang ipapauso yan. Ano na kami dyan, pagod na kami. Pwede bang result culture naman yung ilabas nyo? Correct. Diba? Hustle culture pala, hindi grind culture. Alam mo yung feeling na gano'n. At napatunayan ko na work works. Yes, definitely work Diba? works. Definitely. So, ang reflection ko sa team ng Luxport is yung ginawa natin, yung ginagawa natin, hindi yung ginawa. Kasi hanggang ngayon nag-improve pa tayo eh. Yes. Hanggang ngayon, every step of the way, lahat, inayos namin siya. At alam ko na kung nagustuhan na ni Von yung bahay na tinayo namin sa kanya, yung mga susunod na kliyente natin, hindi sila madidisappoint. And this is not a promise na marketing. Yeah. Di ba? Kung hindi ka magpagawa, don't. Di ba? Pero sa amin, naku, ibibigay namin yung best namin. Di ba? As long as, I don't know if I'm being hypocrite, mabayaran lang yung mga professionals namin at mga staff namin under us, we are, very happy. Bonus na lang siguro yung kikitain namin. Pang Land Cruiser ko. Pwede sumingit. Sige. Diyan ako sobrang believe sa inyo. Kasi, iniisip nyo yung number 1 na priority nyo kasi yung mga tao nyo eh. Yes. Nalala ko yan, bago mag-recalibrate ang Luxport. Ang iniisip nyo, yung yung mga workers nyo. Correct. Kung may projects ba na pupunta sa... Kung ilang tao yung hawak nyo. Kung ilan yung mabibigyan ng trabaho. Correct. Sila kasi yung priority nyo eh. Kaya siguro, minamahal ng mga... minamahal kayo ng mga empleyado nyo. Yes, staff or At associate. saka minamahal din nila yung trabaho nila dahil kung paano nyo din sila pakisamahan. Correct. Tama. Yun eh. Kasi nakita ko yan eh. So, Mahal nila yung trabaho nila. Dahil kung ano din yung pinapakita nyo sa kanila. Parang sinusuklian kasi nila eh. Correct. Sinusuklian lang nila kung ano yung pinapakita nyo sa kanila. Well, Yan ang nakita ko talaga. Well, bro, kasi sa amin ni Kevin kasi, we believe na leaders eat last. Yes, correct. Leaders eat last talaga. Yun talagang pinapakita nyo. Oo. Yun talaga. Hindi kasi pwedeng kumain mauna ang leader. Correct. Huli talaga yan. Magkaibang leader sa boss. Correct. Ano to? Another topic ulit to. Correct. Hindi natin pag-usapan ngayon to. Mahaba na naman yan. Mahaba yan. Pero always yan, bro. Being a leader, he or she eat last talaga. Correct. Nakita ko kasi sa inyo yan. Tsaka Na isa grabe na hindi naman siguro pag sa iba. Kasi iniisip niyo muna sila bago yung sarili niyo. Correct. Ako grabe itong mga kaibigan ko. Ganun sila mag-isip. Hindi mo ba alam na kami? Party list kami ni Kevin. Kami ang susunod na. Abono party list. Sa darating na Mayo 12. Literal na Abono party list. Literal na abono. Pero ano naman yan, kidding aside, we believe kami ni Kevin as a leader of the Wolfpack. Yes. Darating din na, kakain din kami. Inevitable. Kasi hindi natin maiwasan yan eh. Kasi ang isa sa sinusunod natin na culture natin is you take care of the people and the people will take care of you. Yes. Ganun ang ginagawa niyo. So ngayon, siguro we cannot feel na
hindi nasusuklian yung effort natin. Alam ko na feel mo yan. Too much work. Pero, siguro, work works. After a while, kumita rin tayo ng maayos. Diba? Alam mo yun, mabili din natin yung gusto nating mabili. Kasi hindi pa eh. Yes. Diba? Pero, darating ang time. At babalikan na naman natin tong video na to, documentation na to. We'll never know, Von. Baka yung next na video natin, it's your 4th house, 5th house. Diba? Beach house na. Diba? Hindi natin alam, Von. Hindi natin alam. Ilang taon pa lang tayo? 42. And then, tsaka ano pa rin yan, always delayed gratification. Okay. Di ba? Always delayed gratification pa rin. Wala kasi instant. Yes. Always, hindi ko na alam kung maniniwala kayo, good things are hard to get. Yes, yan talaga. Good things are hard to get. Ano naman yan? Ano yan eh, yan ang naging sakit ng mga, or yan ang naging puso sa mga kabataan. Actually, nadamay tayo. Kasi, ngayon, everything is instant. Diba? Siguro cliche na, mapapakinggan nyo to. Pag nag-order ka sa online, gusto mo bukas, meron agad. Diba? Mag-search ka eh. Naabutan nyo ba yung pupunta kayo sa library? Oh. Kailangan mo pang mag-check-in, tapos ibibigay mo yung library card mo. Tama. Kung iuwi mo. Oo naman. Oo. Pero, The library. paminsan-minsan. Oh, kasama ng girlfriend mo. College Diba? days. Pero totoo, ngayon, search ka. Doon na Dati ka walang chat GPT. Ano meron sa'yo? Sa atin, Wikipedia. Pwede mo pang i-edit. So, Iba pa rin yung raw knowledge mo. ang Iba pa rin yung raw knowledge. tutumpukin mo. The at the end of feels the day. kasi, kumbaga yung Correct. message kasi niya, the feels, di ko na na-feel. Oo. Pero yung in-edit ko, yung feels kasi, sincerity, accommodating, comfortable. Kaya nga ang title niya is Artificial Intelligence. Kasi nga hindi niya maibibigay yung emotion ng sincere ka or sincerity, Correct. di ba? Pero malaking tulong ang AI. Ay nako. Kaso Yes. problema sa nga, hindi mo na alam kung ano paniniwalaan mo. Ayun. Yes, actually. Kaya nga iba yung research pa rin. Oo. Kasi tingnan mo, tol, meron tayong tinanong, let's say for example sa mga anak natin. Sabi nila, pag masakit ang tiyan ng bata, it's either kinakabag, itanong mo sa matatanda muna. Mm-mm. Tapos magtanong ka kay AI. Tapos mag-isip ka. Tsaka mo paghaluin. Di ba? Ang problema kasi, sabi kasi ni ChatGPT, yung mga vaccine, ano yan, bata. Masama sa bata yan kasi ano yan, parang foreign. Di ba? Yung mga vaccine. Eh sabi ng matatanda, pabaksina mo lahat para kumpleto. Ikaw naman, ang feeling mo, AI, hindi mo man nagpabaksin, nagka-polio. Ito na lang, example ko dito sa bahay, Paps. Itong ginawa mong continuous. Continuous what? Itong yeah. sa ano. Di ba, design yan ni architect. Yes. Pero di niya alam kung paano niya pull off. Oo. Sino nag-isip ikaw? Kasi mag-uusap kayo ni Matsay nun, Oo. ni Foreman. Kahit nga siya, di niya alam kung paano niya ano. Pero ikaw, nag-isip kung paano gagawin. Di mo. Diyan na. Ma-pull off. Oh, ang ganda ng pinalabasan. Ako naman, ibabalik ko rin yan. Naisip ko, pero kung hindi rin dahil sa mga team natin, hindi rin mangyayari yan. Kasi, ganito yan. Okay, naisip ko kung paano gawin. Pero hindi ko naman alam kung paano gawin. I-execute, yes. Yung execution, hindi ko naman alam eh. Sabay. Pero naisip ko. Pero Pero kung mahina yung team ko, natin, hindi rin mangyayari. Gets yun. Oo. So basically, dapat skillful yung team, skillful din yung sabagay. leader. So, I don't consider kasi so, ako. talagang ano pa rin eh, Teamwork. Tsaka communication. Oo, maganda yung communication. Tsaka makinig sila. Tsaka, syempre, experience. Oo. Malaki ba kayo experience? Sobra yan yung napansin ko sa experience. Ano na rin, lalaban na rin. Feeling ko naman. Laban? Maraming magagaling, pero feeling ko naman, kung tagisan ng magagaling, talo kami. Sila na lang yung magaling. Importante, ano tayo. Well, Humble. sa atin kasi ngayon, ito tapos na kasi tayo sa pamilya niyan. Yes, tama. Kung pagalingan lang. Oo. Sa inyo na yan. Kung kayo na magaling. Basta Pasayahan na lang ng kliyente. pasaya ng kliyente, Oo. tsaka
you know, kung anong nahihain sa'yo yung trabaho, Gawin mo. Tama. Kung ano yung nai-serve sa'yo, gawin mo. Oo. Pero yung pagalingan, siguro, madali na lang siguro maging magaling siguro. Ano kasi yan? Pero knowing sa inyo na napaka-competitive nyo, no? Pero ano kasi to, Paps? It comes naturally. Joke lang. Yes, actually, it comes natural, pero we don't compare ourselves To other people, yes. competitors. Wala na maganda. Iniisip namin ang competitor, Mm. pero we don't compare. Oo. No? Masisira ka kasi, kunyari, may competitor. Diskaril ka. Tangina, bakit kaya sa ganito, ganyan? Oo. Hindi ganun eh. Ano bang kayang i-cater ng Luxford? Oo. Ano bang kayang i-improve? Yes. Di ba? I-compare mo lang yung sarili mo sa sarili mo. Yun lang yun. Kasi kung kino-compare mo lagi yung sarili mo sa ibang tao, wala, hindi ka mananalo. Kasi there's always ahead of you. Tsaka walang growth dyan. No, Yes. hindi na mag-grow, no? Walang growth dyan. Mababa ang growth dyan. Kasi kami, wala akong maisip na idol namin kontraktor. Yes, correct. Kahit sino yung, Luxford ang idol ko. kahit sino yung booming kontratista ngayon, like oo. construction firm, Oo. wala kaming napag-usapan sa office na kailangan maging ganito tayo, Hindi. Ang always na pinag-uusapan namin sa office, ano ang makikater natin sa kliyente. At ma-improve natin talaga. Oo. Yun eh. Hindi yung kailangan maging ganito tayo, Hindi. Di Di ba? Yun ang maganda. Kahit itanong mo sa mga associates namin. Basta kaya. Basta kaya. Oo. Isipin Isipin naman yung Isipin mo yun. gagawa ka ng bahay sa buwan. Putak. Sa inyo na, yung project. Hindi, at the pub. If the budget is right, we will do it. Sa buwan. Anyway, next question. Oh, next question. Problema pagka... Biglang may James, bahala ka na sa mga pinagsasabi namin, ha? Kumontak si ano, si Tesla. Last question na. Okay. This is the last question. Nagbago ba ang pagkakaibigan natin after the house? Pwede kasing maging positive nagbago or negative na nagbago. Eto, sagutin yung seryoso. Walang nagbago. Kasi, kung ano tayo dati, yun pa rin naman eh. Yeah. Kahit wala naman yung project na to, ganun pa rin tayo. Pero natapos siya na walang nagbago sa pagkakaibigan natin dahil natapos siya mismo. Yes. Hindi, tsaka ano rin siguro bro, in-exclude kasi natin yung pagkakaibigan natin sa transaction natin. Yes. Totoo. Correct. So basically, you are the client, Mm. we are the contractor, ginampanan natin yung mga role natin para maitayo ng smooth and maayos ng Tama. So, ang ginawa niyo is, ako, in-exclude niyo na kaibigan ako, kliyente niyo ako, kailangan matapos to, na maayos. Kaya yun, kung itanong mo sa pagkaibigan, wala. Ako may lalo pang Humigpit. Diba? Yun yung pagbabago. Oo, yun yung pagbabago. Lalo ko pa kayong minahal. Oo. I love it all. Love you. Actually, Alam mas mo yun actually ganito yan. Kung hindi kasi magpapagawa si Bon sa amin, magtatampo talaga ako. Ano talaga? Ako Kunyari, kasi okay lang. Ako hindi. Kunyari, biglang, ano nga, Paps, estimate, ganyan. Tapos may biglang nag-build yung iba. Ito kasi, Kaya inom to. two years ago, plinano nga yan. Oo. Kayo nga ang kasama sa plano ko, bakit Yun, ko oo, kayo... Yun na nga lang, hindi ko naman sasabing kukuha ka ibang kontraktor. Kung sakali lang. Pero isipin mo, hindi nangyari yun. Natapos pa ng maayos yung bahay mo, di ba? So, ano yan, there's a reason why kung bakit tayo pinagkakilala ni Lord. Hindi lang sa bahay, hindi lang sa... Isipin mo naman, ang dami natin pinagsamahan. Totoo. Tapos pinagsamahan pa natin gawin yung bahay mo. Di ba? Well, tol ako So, Diba? ako kasi, naniniwala kasi ako na ang kasama kong nagutom noon, kasama ko rin kakain. Yes. Di ba? Tol, papatayo akong bahay. Ikaw mag-finance. Ayun. Di ba? Kasama kong kakain. Oh guys, Siya ang lending business.
Alam niyo ba't ko nasabi yun? Lending. Diba? Sa mga gustong umuta, yung mga gustong isang lang sports car dyan. Tumatanggap to. Pero seryoso mas naging maigting ang pagsasamahan natin. Kasi kagaya ngayon, ito, makwento ko lang before tayo mag-proceed. We have upcoming rides sa Norte. Quezon Province. Sa South. So isipin mo kami ni Gino kasi actually sila, nag-start sila small bike, kasi big bike ako agad eh. Hindi, anyway, biro lang yun. Sila nag-start sila sa... Nangihiram lang ng motor to nun. Reflex ko, hindi akin. Okay, so parang ganito ang nangyari dyan. When we were younger, siguro, nag-start sa small bike, pangkarera, yung maliliit, yung ano bang tawag doon, Mio lang, tapos naging mas mataas, naging X-Max, naging big bike. Ngayon, sa aming magkakaibigan, sa awa ng Diyos, we see them grow, na parang lahat tayo, wow, ano to, humahasel. Nakikita naman natin kasi, na-stress si ganito, pero mamaya-maya, bumalik. Po siya, naka-big bike na. Di ba, magre-reklamo yun, stress ako, nadidepress ako, etc. Tapos biglang naka-big bike na. Ngayon, isipin mo, sa ating magkakaibigan, si Von na lang yung hindi pa nakakabili ng big bike. Kaya nga. Understandable naman, nagpatay ng bahay. Tama? Oh. Sabi ko nung Hintayin yung paglumaan nyo. sabi ko nung yung huling usapan namin, isasangla ko yung kidney ko. Diba? Makabili lang ako ng Ducati. Tapos kukunin ko Kukunin ko yung huling. Bakit? Ang sangla may babalik, Oo. ibibenta. Ay, bibenta pala. Kayo. Paano kung binaybak ko? Nagkapera na ako. Wala Hindi na pwede. Wala na. Mali pala yung ibibenta ko yung kidney ko para sa kanya. In God's will naman, siguro bibigay din na nakapag-big bike. We were just kids. Diba? Tapos parang ngayon may nagpapatayo ng bahay, meron pa si Kuya Nico, di ba? Alam mo yun, Para sa akin, ito ang maipagmamalaki ko sa group of friends natin. yes. Oh. Lahat tayo masipag. Yes, yun talaga. Number two, lahat, we are striving for more. Yes. Gusto And we natin- should. We have a mission na gumanda naman yung buhay, umangat naman tayo. Di ba? Dapat. Hindi naman sa sinasabi kong mayaman tayo lahat. Hindi. Dapat Capable lang mayaman. tayong bumili ng kung ano yung nararapat na gusto lang natin. Kasi pinaghihirapan natin. Work works. Yes, every time work. Tsaka dapat yumaman tayo. Dapat. Tama? Ayun. Sana. Kasi hindi pa tayo mayaman. Oo, hindi pa. Ikaw ang mayaman. Kaya ba tayo mayaman? Ako aabangan ko yung pagyaman ko. Kasi Sa mga ito, mayaman eh. deserving yung makuha lahat ng gusto nyo. Dahil kung paano kayo makitungo sa tao, paano nyo pahalagahan ng mga empleyado nyo, Nahirapan na nga kami. deserve nyo. Puro ganun na lang. Kasi ilang bang tao ang hinahandle nyo? Nasa 60? 60, 70. Less than 100, sabihin mo na, kasi Oh. people come and Oh. go. Ako, ilan lang, tatatlo. Hirap na hirap ako kung paano natin i-manage. Kukumpara ko sa inyo. Anyway, balik ako dun nga na lahat tayong kakaibigan, masipag tayo lahat. Na may pangarap tayo, alam mo yun, di ba? Tapos pag nag-uusap-usap tayo, every ride. Puro ganito. Puro Parang podcast setting. Every time. Yes, puro future ang iniisip natin, puro kung ano bang magandang gawin. Kung ano bang mabibiling LC ni Kevin. Mga ganun, no? Darating tayo dyan. Actually, nakabili na ako. L3. L300. Hindi LC. Hindi, dapat binili mo talaga yung... At saka ito, Abon hindi ko lang alam kung maniniwala yung karamihan ng tao dito. Itong binubuo namin ni Kevin na we are considering this as an empire kasi. Correct. Oh. We are building this empire para makinabang lahat ng Lahat. mga kalapit naming mahal sa buhay. Yes. Yan, napaka-thankful ako. Lagi mo sinasabi yan. Lagi mo sinasabi yan. Na para sa atin to. Yes. Alam mo, kaya nga, kung siguro ibang tao hindi nila alam. Pero grabe kasi kung paano yung mag-isip, para sa atin to, para sa atin to. Then, yung kasama ako sa plano niyo. Well, Paano mo
Ang hirap ba, sarap sa pakiramdam. At saka meron yung meron Sa yung pakiramdam. movement na sinasabi namin. Yun yung sinasabi, yung lagi kong sinasabi kapag ka nagsiseminar tayo, yung one rich, unique culture. Yes. Hindi kasi pwede ito na, okay, hindi naman sa umasenso. Umasenso si Gino. Kasi dapat hindi umasenso. Dapat Ikaw din. lahat. Lahat tayo. Dapat lahat. Hilahin niya tayo. Alam mo na, Hilahin. hilahin tayo. At ang- Pare-parehas tayo. Ang namin ni Gino dyan, ang itataga namin sa bindil namin, basta sumabay ka or syempre, makinig ka at the end of the day, actionan mo, siguro natin to, sumpa natin, bubuhatin natin. Bubuhatin talaga natin. Basta, A blessing and a curse. Curse, no? Yun talaga ang pangarap namin na sa ating lahat, umasenso tayo. Di ba? Kasi, sinasabi ko nga sa mga ibang, mga ibang staff ko, kahit naman na ang ganda ng kinikita mo, mas malaki pa yung kinikita mo sa akin, kung hindi ka rin naman marunong mag-money management, marami ka pa rin bisyo. Di ba? Wala din. Binigay ko nga sa'yo yung malaking kita. Ang problema, hindi ka naman marunong magmaneho ng pera mo. Wala din. So, yun. Kaya nga nagkakandak din tayo ng personality development every month. Yun yung isa sa one rich culture natin na one rich unique culture na binibuild natin. So, as we end our podcast for today, kasi tutuloy pa namin yung inuman, di ba? Ito na yung masayang part. Post-party. Okay? Post-party leave. Yeah. Okay, so, Von, gusto kong itanong sa'yo, bilang middle-aged adult, actually. Kasi ano pa lang naman si Von, 35? 31. 31. Okay. 5 years ago. Okay, so, ano pa lang, 30s, nagpatayo na ng bahay. Ano yung advice mo sa mga future homeowners na balak pa lang magpatayo ng kanilang home sweet home or dream house? That's a good question, bro. Yes. Number 1, siguro na masasabi ko sa mga future... Hindi kasi yun, Hindi, running. kasi Ganun ba? Gano'n to, di bumura-mura lang. Okay. Siguro number 1 na Yeah. masasuggest ko sa mga future homeowners na gagawin ni Luxport, Yes, of course. siguro maging prepared kayo sa budget. Yes. Dapat complete. Complete. Dapat yung buong contract, Separated na. preparado na. Okay. Kasi kung pang down lang ang isipin mo na may bibigay mo at nanat-nat, Problemado ka na, problema di ba? yun. Pwedeng problema mo na may-ari, problema ng contractor. Dapat once na magpapatayo ka ng bahay, alam mo, dapat preparado ka. Yes. Doon sa mismong Budget-wise, at yung dapat meron na. At saka handa ka rin sa, hindi mo maiwasan yung magnat-nat eh. May mga time na yun. blow up, yes. Oo. So, dapat may contingency. Oo. Dapat may certain budget ka talaga na Separate, nakalaan dyan sa allocated bahay. na. Plus yung gamit, Hmm. di ba? Kasi puta. Kasi hindi basta-basta magpabahay. Ay, hindi. Yan naman ang Kasi masasabi ko. porket kontrata yan, sabihin mo, kontrata yan, okay, na prepara mo na yung budget. Expect the unexpected. Correct. Pa rin. Always. Expect the unexpected. So, okay. Last question na bago tayo mag-end. Magkano ang binudget mo sa gamit? Family of 4, merong isang magti-teenager na si Zach, 10 years old, tsaka meron isang almost newborn kasi 2 years old na, babae naman, tapos dalawa silang mag-asawa. 2 years old, tama ba? Yes, Kung- kaya ni 2 years old na. Kung Magkano ang sa bahay, binudget mo sa gamit? Gamit, yung pang fully Furniture. furnished. Yes, Furniture. furniture. Ano ba yun? Yung kutsyon, Lahat. kitchen utensils. Siguro, More or less. Lang, para dito may sa idea. 84 square meters na 85. ba? 85.
Siguro, pinakamaluwag na yan, 500,000. Gamit lang, no? Isipin nyo yun, guys. Kasi nasa 400... Tapos kasi yung disenteng gamit, 500,000 talaga. Oo. Diba? Yung ganito ano. Yes. Kasi, na budget namin nasa 400 plus na. Oo, di ba? Yung 400 TV mo plus. parating pa lang. Although yung gamit na sinasabi kasi ni Bon, durable. Hindi naman siya yung, okay, bibili kang TV. Di ba? Let's say for example, binili mong TV 55 inches. Pero, Zongyup. O, di ba? Hindi nyo alam kung ano yung ano na yun. Hindi ko alam yan. Versus, bumili ka ng LG, Sharp, or Huawei. Di ba? Alam mo kung bakit umabot ng 500,000 si Bon? Oo. Naka-smart home yan. Yun na nga. Yung gate niya, naku, sisigawan niya lang. Nasa kanto ka palang bumubukas na. Pabukas ng gate! Tinatawag ko nung Tinatawag, pabukas yung gate. Smart gate. Diba? Kidding aside yun, so sabi nga ni Sir Bon natin, sa lahat ng mga homeowners, mas maganda na pag-ipunan muna natin yan. Okay? Hindi naman masamang magtanong sa contractor, tapos i-estimate nyo, tapos mag-ipon kayo, then gawin natin. Kaysa yung hindi tayo ready pareho. Yeah. So, any last words? Last question. Okay. Why Lockport? Nakita ko yung growth. Nakita ko kung paano nyo binild yung company na yan. Nakita ko yung struggles nyo, nakita ko lahat. So, why not Luxport? Sarap. Why not? Give me 5, bro. Nakita ko kung paano nyo binild yung empire nyo. Nakita ko yung culture, nakita ko yung system, Nice. nakita ko lahat. Totoo. So, why not Luxport? Grabe. Shit. Thanks, bro. That Ako nagpapasalamat sa inyo.